Sa nalalapit na 2025 midterm elections, muli iginiit na Commission on Elections o COMELEC ang kahalagahan ng tamang pre-voting enrollment para sa mga overseas Filipino worker. Mismong ang COMELEC ang nagpaalala sa mga OFW na tiyaking maayos ang proseso upang masigurong makaboboto sila sa pamamagitan ng internet. Narito ang balita ni Cathy Villanueva. Gaano nga ba kahalaga na masigurong tama ang ID at maayos ang gagawing enrollment ng mga OFW para sa online voting? Sabi ng COMELEC, importante raw ito para maiwasan ang anumang uri ng pandaraya at matiyak na ang bawat boto ay mula sa lehitimong botante. Sabi ni COMELEC spokesperson Attorney Rex Laudianco, ang pre-enrollment ng internet voting para sa mga kababayan natin abroad ay katulad lang din ng pag-enroll sa mga online financial platforms tulad ng GCash at PayMaya. Pero ang kailangang gamitin dito ay yung mga benchmark ID tulad ng Seaman's Book, Passport, PRC ID, UMID at PhilSys o yung National ID. Ang mga ito lang anya ang tinatanggap ng ahensya sa ngayon para masiguro ang seguridad at maiwasan ang paggamit ng false identity ng isang botante. Siguraduhin pong handa ang inyong gadget dahil kailangan pong makuhanan kayo ng maayos na litrato, yung walang tao sa likod, yung clear po yung background. At ikatlo, yung pong document, pag yan po ay tinapat nyo sa camera para ma-scan, dapat po walang glare, walang shadow para po ma-capture ng ating mga sistema yung information na nandoon sa inyong ID. So yan lamang po yung pakatatagan. Ipinunto rin ni Laudianco ang kahalagahan ng pagiging maingat sa paghawak ng sariling account credentials, lalo na't personal na impormasyon ang nakataya rito. Paliwanag pa niya web-based ang sistema ng internet voting ng COMELEC at hindi ito mobile app na basta na lamang ida-download sa App Store. Dahil dito mas flexible ang proseso. Pwedeng gamitin ang kahit na anong device gaya ng cellphone, tablet o laptop mula sa enrollment hanggang sa mismong araw ng botohan. Isa itong hakbang para gawing mas accessible pero ligtas ang pagboto ng mga Pilipino sa ibang bansa. Tama po, kukuha na ng larawan dahil kailangan makuha yung 64 points ng iyong facial biometrics at higit sa lahat po, yung iyong identification. Kailangan ma-scan po yan sa pamamagitan ng camera. Okay, so hindi siya na i-upload mo yung ready na ID mo kasi nagpa-picture ka sa labas at nagpa-scan ka ng sarili mong ID, kundi gamit ang camera na sa halimbawa sa cellphone, yun ang gagamitin pag picture mo sa sarili mo at pag picture mo sa ID. Parang kagaya sa pag nagpapa-register ka sa mga cashless na mga platform. Opo, kailangan live capture po, hindi pwedeng i-upload lang, hindi po tinatanggap at sinadya po namin yan na hindi pwedeng yung uploaded na scan ID. Kailangan po talaga sa pamamagitan ng gadget live capture po yan, whether yung iyong mukha o yung dokumento. Ayon pa kay Laudianco, may ilang kaso na raw na hindi nakapagpatuloy sa enrollment ang isang overseas voter dahil nasa Pilipinas ito noong sinubukan itong magparehistro. Zero lock ang tawag dito ng COMELEC system. Ang ibig sabihin, hindi ito kinikilala bilang overseas voter sa loob ng bansa. Kaya naman kinakailangan pa umanong bumalik sa abroad ng OFW para ma-validate ang kanyang status bilang rehistradong botante sa labas ng Pilipinas. Sabi pa niya ang isang simpleng pagkakamaling paulit-ulit na nangyayari, ang maling paglalagay ng pangalan. Ayon sa kanya, kahit na maliit na detalye gaya ng nawawalang period sa Maria o pagbubuo ng Maria na hindi tugma sa orihinal na rehistro ay sapat na para hindi tanggapin ng sistema ang aplikasyon. Ito po yung pinakamadalas, yung po pag-i-input ng pangalan. Halimbawa po, nung siya'y nagparehistro sa amin sa application form, ang kanyang Maria ay MA period. Ngayon, nung siya nag-enroll, binuo niya yung Maria niya o kaya nakalimutan yung period, ay hindi po papasok sa sistema. Sabi ni Laudianco, mahalagang bigyang pansin ang bawat detalye mula sa mga dokumento hanggang sa tamang pag-input ng pangalan para mapanatili ang seguridad at integridad ng sistema ng halalan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cathy Villanueva, SMNI News.